Magandang araw po, Sir Nevkero. Tawagin niyo po akong Onin. May kwentong kababalaghan sana akong ibig ibahagi sa inyo na nangyari may katagalan na. Mga 1994 ito nangyari, noong nagmamaneho pa ako ng jeep sa amin sa Laguna. Meron kami roong barker na kung tawagin namin ay si Ligo. Ligo yung sardinas. Apolinario o Apple talaga ang pangalan ni Ligo. Nabansagan lang na ganoon dahil sa lata ng Ligo nakalagay yung barya niya na kinakalog niya kapag nagtatawag ng pasahero. Bicolano si Ligo. Napadpad lang siya sa Laguna dahil daw sa paghahanap ng trabaho. Pero kapag tinignan mo siya, Sir Neb, hindi siya bagay na nagtatrabaho sa arawan. Makinis masyado. Kayumanggi pero yung mga palad at sakong namumula. Mukhang mayaman. Hindi namin akalain na totoo pala yon. Nakumpirma nga lang namin na mayaman nga si Ligo noong nagkasakit siya. Pabalik-balik ang lagnat niya, lalo na tuwing hapon. Nagpa-check up na siya at humingi ng gamot sa center. Pero hindi nawawala yung lagnat. Isang araw na nagtatawag siya ng pasahero, may babaeng lumapit sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Akala namin kakilala niya. Nakatambay kami noon ng mga kasamahan kong driver sa barbecuehan. Hindi namin alam ang pinag-usapan noong dalawa. Pero maya-maya, papalapit na sa amin si Ligo at yung babae. Nakiupo sa bangkuan at nagpaliwanag yung babae. Ilang araw na raw kasi niyang nakikita na may nagmamasid kay Ligo. Isang malaking pulang mata raw ang sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Tinanong siya noong babae kung may nararamdaman ba siya sa katawan niya. Ayun nga, yung nilalagnat na hindi nawawala. Sabi nitong babae na nagpakilalang Pia, may nagalit daw kay Ligo na taga malayong lugar. At kung hindi niya yun babalikan para humingi ng tawad, ay hindi talaga siya tatantanan. Sabi naman ni Ligo, parang alam na raw niya kung sino yung may galit sa kanya. Baka raw yung pamilya ng babaeng tinakbuhan niya sa Bicol. Doon na siya nagkwento na may kaya nga ang pamilya niya. Tapos may babae na nagkagusto sa kanya na may kaya rin. Kaso ayaw niyang pakasalan. Pinipilit daw siya pati ng pamilya niya kaya lumayas na lang siya. Ang dala lang daw niya noong umalis siya ay yung wallet niya at damit na suot niya. Sabi ni Pia, balikan na raw niya at humingi siya ng tawad. Pero ayaw ni Ligo. Nagmatigas siya, kaya hinayaan na lang siya. Yun pala ay may plano na ring gumanti si Ligo. Kasi alam na niya na pinapakulam nga siya. May kinontratang albularyo si Ligo na tagalian. Pinabaklas niya yung kulam sa kanya. Tapos ay pinabalik ng mas matindi doon sa babae na may gusto sa kanya. Napanaginipan daw yon ni Ligo na nakabigti sa isang hibla ng napakaraming buhok. Tapos tinubuan ng malalaking tagyawat sa pisngi na sa sobrang laki. Parang namagana yung kanang pisngi at namayat. Humihingi raw ng tawad yung babae sa kanya. Kaso nabalitaan daw ni Ligo na yung mama niya ay inambush. Wala naman daw kaaway ang pamilya nila maliban doon sa pamilya noong babae. Kaya hindi raw magpapatawad si Ligo. Tinuloy niya yung ganti niya. Sir Neb, tumigil sa pagbabarker si Ligo at nag-focus sa pagganti doon sa pamilya. Talagang nilakad niya yung pagpapabarang hanggang sa maubos yung mag-anak. Nagbago rin yung ugali niya. Hindi na siya nakikipag-usap sa amin. Tapos parang laging galit. Ang sabi ni Pia, hindi man daw nakuha noong babaeng may gusto sa kanya si Ligo. Pero demonyo naman ang nakakuha sa kanya. May sumusunod pa rin daw kay Ligo. Kahit wala na yung malaking mata. Kaso, mas malala yung pumalit dahil itim na usok na raw ito. Hindi raw maganda ang ginawang pagganti ni Ligo dahil 3 ulit ang balik noon sa kanya. Hindi rin nagtagal pagkatapos noong pagkamatay ng pamilyang kaaway ni Ligo, ay namatay rin siya. Nasunog yung inuupahan niyang apartment at hindi siya nakalabas. Ang sabi pa ng mga kapitbahay niya ay nasunog siya ng buhay.